90s, iba, puso yung so, naghanap kami ng pangalan. Ang unang pangalan namin, Inner Voice talaga. Pero sabi namin, masyado namang pogi. So, yung ginawa namin, Inner Voices. So, kung nagtunog seryoso yun. Siguro dahil sa mga kanta namin. Dahil serious naman yung kanta namin eh. Oo, yung kanta namin ng mga una. Malulungkot din, tsaka medyo dark din yung theme talaga. So, kumagay din naman yung Inner Voices ng pangalan. Tipo ano? Yung mga pyesa. Usually kasi kung familiar kayo sa mga chords, usually mga kanta namin na nasa minor. O yung mga chords na ginagamit namin. Very recent na lang kami gumamit ng mga chords sa mga major chords. So pero no, medyo dark talaga yung mga Isa-isa, meron bang nag-trigger sa band or nag-inspire na, sige mag-music ako? At ano yun? Ano yung nag-trigger sa inyo? Sige, I'll pursue music ako. You can start with yourself. Bakit yung instrumento na yun eventually? Since, grade 1, aral na kami. Pero kaming auntie na nagtuturo ng classical music. Tapos lahat kami, pila kami, mga bata pa kayo, mga cruise na bata. Nagpapiano kami, isang piano lang, kumpang pila kami. So yun lang yung nakagisnan ko. Yung iba gusto mag-basketball, ako hindi gusto mag-piano. Meron ka bang musical hero na nag-inspire sa'yo na siya mag-music ako? Oo naman. May moment ba? Yung tatay ko, kasi ano siya, ranger, trombone, keyboards, drummer. Ay siya. Sino yung tatay mo sa Si Johnny Cruz. So, sa akin naman, sa family namin ako yung first na nag-music. Pero meron akong kaibigan doon na nagkumpare ko na siya yung mentor ko, si Richie Ramos. Siya yung nagturo sa akin. Nakita niya ako dito sa skills namin na parang kailangan niya ng musician para sa church. So, nag-try niya ako na gawin mo sa church. Doon nag-start. Tapos, nag-aral ako sa USD pero hindi ko rin natapos kasi tumigil yung father ko magtrabaho. Nag-aral siya OFW. So, kailangan ako na yung pumalit. Doon na-straight na yung pagtutulog ko as a musician. Bakit yung instrumento na yan? Noong time nung high school, may magpipinsan na nagbabanda, wala silang bayista. So parang, ikaw baka marunong ka. Sabi ko, wala pa ako ano sa instrumento. Sabi ko, turuan ka natin, apat na strings lang yan. Kaya start ako sa acoustic, tinanggal yung dalawang strings sa ilalim yun. Yun yung simula. Well, ako, hindi ko naman pinili na maging career in music. Pero yung musical inclination ko simula ng high school. Kasi may teacher kami noon na ang project, di ba nausin tuloy pa rin ni Ted Kiko, na nagkaroon ng maraming versions na yung same na tono, lalapatan mo na ibang lyrics, di ba? So yung teacher namin sa music, binigyan kami ng, I was in 4th year high school, ng assignment. O ito, gawin nyo. Pili kayo ng kanta, papalitan niyo yung lyrics. So when I was doing that, sabi ko, teka, bakit? Papunta ko yung lyrics, susubukan kong gumawa ng sarili ko. And I came up with one song, yung Please Stay ang title ng the very first composition. Natapos to na Voice and Music. Tapos nung college na ako, when we were asked to perform during program sa school, kinanta namin yun with the first batch of Inner Voices, that's Please Stay. And dun sa auditorium, yung mga tao natuwa. Sabi niya, iba yung kanta. Sabi niya, bakit hindi niyo yung record? So nagulat ako na nagustuhan nila yung kanta. So since then, pwede pala natin. So gumawa ako ng maraming kanta. And then nga, nabuo na Inner Voices. Tungtong na kami nung 90s. Doon nagsimula sa kanta na yun. Incidentally, that song was released under Universal Records of 1948. That song is Inner Voices. Yes. Kaya naging drummer ako in the first place kasi yung meron akong dalawang cover brothers na nung elementary ako, high school, nagbabanda na sila. So, isa bassist, then isa lead guitarist. So, nakita ko sila mag-jamming. Grade 3 or something. Kaya naging instruments ko kasi
Yun ang kulang eh. Bassist, guitarist, tapos yun, drums na lang parang so, unfair lang. Para ako. So, self-study. Yan, Yes, ako naman po, utang ko lahat sa tatay ko talaga. Kasi yung father ko yung mahilig kumanta. And may grupo din siya dati na mga nag-acoustic lang. And paborito ko nila yung Bee Gees, Cliff Richard, yung mga 80s, mga ano talaga. Kasi Jose Marichan, yan yung mga talagang kinakanta ng tatay ko. Kaya bata pa lang ako, nahirinig ko na siya. And siya yung nag-push sa akin mag-kumanta. Kaya honestly, ayaw ko po talaga kumanta. But since mga kapatid ko, lahat kumakanta po talaga. Ako lang po yung nabigyan ng chance and na-bless ni God na makakating po sa mga wala dito ngayon. And yun, nakikinig din ako lagi ng tatay ko na sumali sa contest sa school na nakakamit ko naman. Then hanggang nagustuhan ko na. Then college days, wala akong plano magbata. Doon kasi ang start yun. First year college, may nag-ask lang sa akin na pag gusto mo sumali sa band namin, sumama lang ako sa rehearsal nila. And then right after that night, after ng school, umuwi ako, then pumunta na ako doon sa gig nila. Then doon na nagsimula. Until na nagkaroon na ako ng chance makapag-abroad. The following next year kagad. Yun po. Kaya singing talaga. Tanungin po ako kung bakit singing. Bakit yan? Kasi nung bata, alam ko magaling po talaga ako. Hindi, parang masaya. Ikaw na lang. Kaya sabi niya, saan galing yan? Ay, hindi, parang ano lang Sabi siya. Sabi niya, ang yabang mo. Talaga ako. Honestly, komedyante talaga ako. Nung bata din, gusto ko talagang maging artista. Hindi lang nabigyan ng magandang ano talaga eh. Pero yung mga pero po, nung activity kids pa, nagtatanong ako dati. Kaya lang hindi kami pinansin ko, pinapila lang kami. Tapos napansinan ko yung mga nakuna sa amin, pipila kayo 10 batch by batch. Tapos yung mga director, sinano, tuturo lang. Oh, Tapos sige na, parang yung mga nagustuhan lang. ayaw ko sa bata ng mayabang. Wala naman mayabang. Hindi naman but I grew up in a church, pinalaki kami ng magulang ko. Although, if you look at me like this, it's just like art talaga talagang passion ko rin ko. Nag-serve ako sa church since young until high school. As a Knights of the Altar, sa Kristal, then choir, lahat pinasok ko sa church. Start ako 7, Trinidad parents. Nakakita, Revolution. And then high school, Benedict Abbey School sa Alabang. Social. Then, kaya ano ba kasi Kailangan i-brand. Okay. Gusto lang kasi Kasi ano doon doon makikita mo, doon ang dali sila Ito Rapat. Tapos nakita ko yung before, Julian Regalado, sila Toto, Suzara, high school. So nakita ko lahat nila from, so kumbaga yung band gano'n is, until now naman anak nga niya sa Benedict Abbey School. Ano ang band, the environment for the band. So na-influence na naman ng mga ito. And then, nakapag-big the Dawn, Intro Boys, and all. So, okay siya. Started playing it again. Hindi naman ako nag-start ako early, medyo madali na siya kapag mag-electric high school. Just dire-diretso. Pero nung simula, attorney, anong adjective ang ginamit niya sa sarili niya? Sige, tayo ng pop band, cover band, pop band. Ano? Ano talaga, ang idea talaga ni Their Voices, magumano sa linig. Yung pagiging pag-cover, wala sa plano namin yun. It's just, nung sumali sa amin yung drummer namin, kapatid ni si Robel, sabi niya, hindi tayo gagaling unless kumover tayo at tumugtog tayo sa mga bars. So, 1 year kami nag-practice until sa time na medyo ready na kami. Sinubukan na namin tumugtog doon sa Ars Venue. Nakapasa naman. So, doon nagsimula naman yung pagtugtog namin sa mga ganito sa mga bars. So nag-covers na kayo para mahasa yung Para skill, mahasa. para makapasok sa bars, I guess? Yes, para kasi totoo yung talent talaga namin on musically, hindi talaga kami feeling. So we needed to do that para matuto kami. Pero ngayon, anong gusto niyo pag-intro sa inyo? A pop band, an R&B band? Hindi naman, pop rock band talaga kami. Pop rock. Then and now, ito na talaga. Yung music namin ngayon, yun na rin ang music namin noon. Wala naman na ba?
So we're basically playing the same tunes. Then and now. Ilan lang, gaano kalawak ang rep nyo? Kasi pag pumunta kami, laging may bago. Siguro easily, kaya namin tugtugin at any given night, mga 50 yan. Pero meron kaming reserve until siguro mga 80 to 100. Yes. Kasi kanya tagal na rin nagbabanda, sila nagbanda with other bands, sila rin. So dala-dala nila sa amin, alam mo yun, natugtog ko dati yun, natugtog dati. So makikita na lang kami, yun na. Kaya marami kami na natugtog. Bakit hindi kayo nag-i-improvise sa Alec? Bakit pinapahirapan yung sarili nyo? Kasi may nagturo sa amin yan, isang naging member namin, pangalan niya si Greg Siles, na pag come-over tayo, kopyahin natin ang kopya para pag may umabsent, sabihin mo lang, pakinggan mo lang yung record, yan na yan, wala na bago. Kaya naging brand namin, di ba, ibang banda, nakita nyo parang production, di ba? Binaba, tinaas, pinuto, nilagyan ng ibang ito, nilagyan ng bagsakan. Hindi namin yun ginawa kasi nga yun yung ano namin. For practical reasons. For practical Hindi reasons. ego na, Hindi. kaya ko yan. Hindi, baka kasi biglang umabsent, di ba? At least kung namin gitarista, all they had to do was to listen. Pwede siyang sumampa na hindi nagpa-practice sa amin. Ano pinakaunang cover song na hinanap? Beatles. Beatles. Yes. Beatles and Intro Voice. Pero lately, mas nakilala kayo as, at least yung naabutan ko na, new wave band. 80s talaga ako. 80s talaga. Noong 90s, yun na talaga ang brand namin. 80s yung music namin. Pero nung time pa na yun, attorney, parang, di ba, kasabay yung intro boys, hindi kayo inspire, at ikaw magano tayo, ganyan. Parang sabay tayo sa kanila na, Siyempre naiingit din kami sa kanila, di ba? O kaya lang nalinya kami sa iba eh. Dahil nga napunta kami sa mga bars, doon kami nagtagal. So, kukunin kami and marami ng bars na kumuha. So, doon kami napagod siya. Na in-demand phase. Oo, hindi namin sinasadya, pero doon kami napunta. Ba't nyo pinili mag-bars agad? Kasi di ba like yung mga intro boys or True Faith, talagang usually ginagawa nga lang nila before special shows, di ba? Pero kayo, gusto nyo talagang mag-live gig. Oo, kasi para nga kami matuto. Kasi I could really barely play at that time. No way. I know just a few chords. In fact, I was very late into this. Sabi nga, 4th year high school na ako, di ba? So, pero nung 4th year high school ako, I was playing guitar. I wasn't even playing keyboard. So, nung nabuo yung Inner Voices and nobody could play the keyboard, ako nag-aral ako ng crash course ako sa women's. Sa music, pumunta ako ron sa music school, sabi ko gusto kong matuto. Ano bang kaya mong gawin? Sabi ko, wala po akong alam. Hindi kami tumatanggap ng wala lang. Sabi ko, sige, pasensya na kayo, gusto ko talaga matuto. So, they admitted me, I studied for 1 year sa school na. Kaya ako natutong mag-piano. I was very late into this. Marunong ka magbasa ng notes? Marunong ako dahil nag-aaral ako eh. Marunong. Pero not the complicated ones. Bigyan mo ako ng mga simpleng nota. Mas susundan ko yun. Were you formally launched as Inner Voices? Yes, many times na. When was that first time? 90s pa. universal. Under Then, ang first label namin Universal. Pero ngayon, ang label namin sa Very Saturno Music. Yes. Attorney, how do you feel na parang ngayon is mas solid kayo, mas accepted kayo, mas maingay na kayo ngayon na, you know, Actually, tataka kami. Oo, Kanina nga kami ni Joseph nag-uusap eh. Kaya Joseph, sabi ko, may Victorian tayo. Ngayon, who would have thought nung binuo natin ulit yung band noong 2021, 2022. Parang it's just for one night. Na merong isang naisip namin tumugtog for one night para lang sa pandemic, just parang announce na tapos na yung pandemic, na pwede na tayo mag-enjoy ulit. And sa isang benefit show na ulit, na isang benefit show. Tapos nung nilaman nila buo kami, tuloy-tuloy na, may tumatawag sa amin, baka gusto rin tumugtog. Hindi namin nakalaing na present pa kami ngayon. We thought we ended in 2016. Pero ba, atong napipil mo ba, parang ako sa tingin ko, parang may eksena ng ganyan mga bar-bar lang, tapos di ba yung mga dating banda, okay na sa kanila ngayon, you have ako, you're covering your front, ako ngayon, parang merong eksena ngayon na ganyan sa musical eksena. Napipil nyo ba yun? Parang Yes, napipil namin. In fact, napipil namin na may mangyayari.
Oo, kaya feeling namin may mangyayari Parang talaga nabuhay yung maganda. scene, di ba? Parang yung parang tingin ko parang buhay yung scene ngayon na may mga ganyan. Oh, And you are laging part nun. Swerte nga kami kinukuha. Oo, Ayun na nagtataka rin kami talaga. sa inyo. Wala Hindi side A. Yung ano, Yung story nitong Noctos last Saturday sa ano, ako yung nagsabi sa GC and then nakita mo din no, afterwards. Ano, sabi ko, attorney, Yeah, hindi ko alam. Wala kaming alam. Wala sa plano. Ang unang sinabi ng sa aming schedule is on September 19. Tapos nakalagay sa 6, sabi na nalimutan ko magsabi sa inyo. And then Kami paano talaga. Oo, ganun ang nangyayari. Every time cancel bigla. Oo, so nagkasal kami. Nagpaalam naman kami sa Sa Harvard. Parang gano'n na sila ka-confident sa inyo, parang Oo. mag-inner voices. Ay parang kahit sinong isama mo sa kanila. sana nga. Pero kami mismo, nararamdaman namin na may nangyayari. Sabi nga namin, we're just happy to be still playing at this age, di ba? At this time. Pero, to be relevant, it's Yeah. still, doon sa industry, sobrang bonus at sobrang unexpected namin when we reform in 2022. How do you explain that you're still relevant despite the threat from AI? Tapos, yun na yung mga technology natin. Yes. Kanyang raw voice, paano yun? Ano kasi we don't treat AI as a competitor eh. You use it. So ngayon mas madali when we want to compose, di ba? Mag-ano ka lang ng like yung keyboard ko is ano yan, one of the high-end keyboards yan. Meron niyang mga nag-invest kasi talaga kami sa gamit. Kami yung one thing about Inner Voice talaga, we invest talaga sa technology. Kaya sabi ko yung AI technology hindi yung kalaban. Siya competitor, tool yan. So kami, bumibili kami ng gamit ng mga high-end, let's say. And yung mga, like yung keyboard ko, meron yung mga patterns na you just have to utilize it, patterns, and you make songs. Talagang gagawa siya ng magandang pattern. So, mas madaling mag-compose ngayon. And mai-inspire ka. So, sundin mo yung pattern na to, may tonong pumasok sa'yo, you need to improvise. Lagyan mo ng lyrics. So, merong idea ang ibibigay sa'yo. Kaya hindi siya kalaban. Parang ngayon lang kayo, parang, di ba, ang ano nyo nga lang is, ang ano nyo before is gumawa lang ng magkanta, di ba, may yung kanta ba? Pero parang after so many years, ngayon lang nangyayari lahat yun. How do you feel about it? Actually, nangyayari naman to noon pa eh. It's just that noon, ini-effort namin. Ngayon, nung medyo nagugulat na kami na it's happening, parang it's just rolling. Ang bilis-bilis ng position nyo. Ano yung take ni Sir Benny as another composer when it comes to this AI things? Well, siya rin nag-utilize siya. So, in some ways, nag-utilize siya like sa mixing. Ginagamit niya yun. And then, nagiging reference. Ang pangit lang kasi if you rely on it. You rely solely on it. But you know, if you gain inspiration and you gain ideas from it, I think magandang tool naman siya. Sino ang market ng banda? In the beginning and now, sino ang market? Sino ang kausap? Okay. Usually talaga mga corporate na eh. Kasi yung nakagusto ng music namin, medyo yung mga nasa, at least junior executive pa taas na. So yun ang market na. But you're not just selling nostalgia eh. Kasi, oo, nagko-covers kayo, pero you make it a point na andyan yung bagong originals. It's not just nostalgia. Oo, yung kasi talaga yung brand namin, without original song, hindi na lang kami tutugtog. Yan lagi yan. Kung magbabanda tayo and we do gigs and covers, hindi worth yun. So, dapat may original songs na kami. Then and now yun. Ano nga ito yung pinakaiba nung before pandemic and after pandemic? Kasi di ba nag-gig na kayo nung before pandemic. Tapos yung ano pang pinagbago ngayon? Parang nabuhay ba ulit yung ano? Right after pandemic, sobrang buhay. Parang mga tao, parang
parang nasabik. Oo, nasabik na lahat. Okay, parang alam mo yung uso yung you only live once, yung YOLO. Nauso di ba? And everybody na naging philosophy, so gusto kong mag-enjoy. Anuhin mo nga naman to, kaysa lang pwede ka palang bawiin dito. And to be honest, entertainers talaga yung most affected at na-apektuhan, di ba? talaga. Kaya right now, sobrang dami musician na natulungan na lahat na kapag-abroad na ulit. Marami kaming kakilala, kaibigan na ang dami na nasa iba't ibang bansa na ulit ngayon. Sa cruise ship, nasa land base, ang dami na. Sobrang dami na laking tulong. So malaking pagbabago and malaking tulong para sa mga musicians. Or you be level up in terms of yung, syempre, nagkaroon na kayo ng pangalan, like sa talent fee and everything. Mahal na ba ngayon? Hindi naman, actually. Mahirap na kayong... Hindi, actually, hindi nga madali nga kami kuhanin. Paano kami level? Wala, practice lang talaga. Brainstorming, practice, and we also observe yung ginagawa. Ano nang pinakamanayong napuntahan ng inyong boy? Mga province. Marami na, no? Nakaikot. Nakaikot na, no? Saka pinakamalaki San Andres, San Andres, si Quirino, di ba? Quirino province nila, yung... Biggest audience. Di ba nag-dimaras kayo? I think yung pinakamarami so far yung sa, ano, no? Yung sa... Meron din sa Bacolod, nalala nyo. Yung Maskara? Bacolod. Yung may pintado, May Ilugin ba yun? Ano? Sumipit tayo na Sandang libo. yeah, I think easily. More than yan. So in the beginning naman, how hard was it? Ano ba kayo nung time na kayo lang, na waiter lang ang nanonood? Oo naman. Pwede naman siguro waiter, may cook naman. So, alam mo yun, Yeah. Okay. Meron kumuha sa amin sa Bacolod. Talagang tatlo lang sila magkukumpare nanood sa amin. Super big. Oo, nangyari talaga yun. Yun na lang kami doon para lang sa ganun. Friend niyo, attorney? Friend niyo yung client? Hindi Or... namin kilala Oo. Basta... Laki ng venue pero sa table lang sila. Yun lang. Sila lang ang manonood. So, hindi kayo One concept yan. Buti hindi kayo na-discourage na. Parang wala nung pupuntahan. It felt weird. Pero grabe, bayad. Bayad na. Bayad sa lahat. Bayad. Time na yun. Okay, he paid us. Anong year? I think last year lang yun eh. Sino ba yan? Baka contractor yan. Kaibigan ni Sir Rene. Legit na businessman. Who loves music. Yes, tatlo lang talaga sila. Ano? Ganyan talaga mga taga-Bacolod. Gusto nila, i-invite ka kay Yes. kaya lang mag-isa manood. Yes. Oo, ganun sila. Benitez Day. Oo, bakit siya? Sa band members po, with all this nangyayari, parang hindi ba kayo nakakaramdam or okay lang na parang super or overexposed kayo or nakakaramdam din ng pagod or gaya si inaantok na si Sir Jojo. Kaya lagi akong baby. Wala bang nag-burn out? Oh, yung parang ganon. Lagi kami nabe-burn out. Tumatanggi din po kayo sa mga offers or Hindi, never kami tumanggi. Okay. Basta yung body namin is willing and able. Hindi namin tumanggi. pero paano adjustment attorneys? Siyempre lahat i-consult yung okay ba kayo for this project or Yes. paano mag-yes kung ang tatlo doon ay nag-no? Paano maano? Hindi pa kasi nangyari. Oo. Ang Lahat usapan nag-agree. namin, Pag may lakad kayo na physically kung mawawala kayo sa Manila, tell me. In advance. So kung wala, ibig sabihin always pwede sila niyan. Mm. So tatanggap ako, sasabihin ko lang sila may date na gano'n. Yeah, katulad dito, September 27, punta ka Singapore kasi wedding kaya? singer. Dahil gusto ko lang. diba? Wedding singer talaga ako. I have a Singaporean friend. Ikakasal. So, they paid for my flight ticket and all that. May ticket din, gano'n. Pero pag gagawin ko naman, papasilubungan ko sila tsaka kayo. May record yun na, may record. Is this the the bread and butter of the band members or merong pang mga mas side hustle or ano? Or just alibangan? For me, bread and butter.
Kaya dedicated sa Sir Alvin. Bukod sa pagbibilyar. Kay attorney. Hindi mo na kailangan itanong yan. Hindi mo na kailangan itanong yan. Wala ka tumawag sa'yo kontrata. Sana. Matulog. I work in the morning. Pero kung minsan ba, attorney, nagkakaroon din kayo ng tampuhan? Oo naman, hindi minsan yun. Ay, ganun? Sino ang Sino ang pinaka, Tigas ang ulo. Tigas, oo.